Magandang gabi po mga Karilto Kabayan. Ito pong muli ang iyong Karilto Kabayan Chris Villanueva po dito po. Mula po rito sa Kingdom of Saudi Arabia, Al-Khobar area, Eastern Province po. Ngayon po, ito po yung pagpapatuloy po natin tungkol po sa pagkakasangkot po o yung pagde-deny po o paghuhugas kamay po ng ating butihin, yung anak po ng pastor po dyan sa Bulacan na senator po natin sa kasalukuyan po si Senator Joel Villanueva po na dumidistansya po siya tungkol doon po sa mga anomalya at mga ghost project o ghost uh, flood control project po dyan sa Bulacan. May lumabas po na ano ng mga bagong mga footage o video footage po. Yung isang picture po kasama po yung ano yung district engineer po ng DPWH kasama po yung kapatid po niya. Tapos sa isang ano naman po, sa isang tagpo naman po, meron pong footage na namimigay po sila ng IKES. Yung isa po sa mga ano yung mga tulong po ng gobyerno sa mga hindi po maintindihan sa mga kababayan po natin nakapost sa Bulacan. Pinakilala niya po doon yung si Alcantara, si Engineer Alcantara. Si Engineer Alcantara po, naalala niyo po yung napanood po natin na nakaraan. Isa po to sa mga natanggal na engineer. Diyan po sa Bulacan dahil sa siguro po mga corruption po na nangyari corruption po na nasabit po yung pangalan po niya at pinalitan po ng ano, ng assistant po yata po niya yun. At napapabalita po, isa po sa kanila yung lumulustay po ng ano, ng 100 million sa casino. Di ba? Kung sino man po sa kanilang dalawa, yung lumulustay po ng 100 million, nangongorop ka na nga, ginastos mo pa sa sugal. Di ba? Masyado kang balasubas. Hiyang-hiya na talaga sa si Satanas sa ginagawa mo. So ngayon yung pagdidistansya po ni Joel Villanueva, mas lalo pong hindi pinaniwalaan ng mga tao, lalo na po ako, o yung mga investigative journalism po natin, journalist natin. Dahil po ang dami po mga lumalabas na video. Nakakasama po siya, kasama po yung pamilya po niya. Panoorin po natin, tapos kayo na po mag-guska, tapos mag-react na lang po tayo. Para po medyo hindi po tayo humaba ng konti. Po ba yun? Ito po yata yun. Opo, galing po ito sa Billionaire News po. Pinahana naman ang ilang bahagi ng bansa, kaya ito po dapat malaman ng mga Pilipino. Sa tuwing bumabaha po sa Pilipinas, lagi niyo pong alalahanin yung mga namiminuno po sa inyo na nangako na bibigyan po kayo ng magandang buhay. Kung ito po palagi nararanasan nyo na binabaha po yung lugar nyo, mahiya na po kayo sa sarili nyo. Bakit nyo po binoboto ang mga taong ito? Magkaroon po kayo ng hiya sa sarili nyo at awa na patuloy po kayong inuuto ng mga namiminuno po sa lugar po ninyo. Kung wala pong pagbabago sa loob ng 3 taon o sa loob ng 6 na taon na pangako po nila, sa susunod pong botohan, huwag nyo na pong iboto. Utang na loob. Kasi po kayo rin po yung napapahamak, kayo rin po yung nahihirapan. At nadadamay po yung libo-libo o milyong-milyong mga Pilipino na hindi naman pong bumoto sa mga taong ito. Ganun po, di ba po? Sana po, nakakaranas po kayo ng baha, lagi niyo pong maisip yung mga binoto niyo po. Sila po yung may kasalanan po. Yung pagbaha po sa Pilipinas, normal po yung may tubig, normal po yung malakas po yung ulan. Pero hindi po normal na binabaha po tayo sa loob ng mga dekada-dekada. Man-made po to. Pinagkakakitaan po nila yung baha. Dahil po the more na bumaba yung lugar nyo, meron silang proyekto, meron silang pagkakakitaan, meron silang iko-corrupt. Yung po yun. Di ba po? Sige po. Panorin po natin, medyo nai-ins lang kasi ako eh. patuloy na tanong ng sambayanan, saan ba napupunta ang pondo para matugunan ang problema? Una nang sinabi ni Senador Panfilo Lacson na Bulacan ang pinaka-notorious sa anomalya sa mga flood control project. Di ba? Kung ang Bulacan ang notorious po sa mga flood control project, taon-taon. Tapos meron kayong senador na naguhugas ng kamay na walang kinalaman sa flood control project. Ano siya? Wala siyang pakialam sa inyo? Anak ng pastor na nagsisitas ng Biblia na hindi maging totoo sa sarili niya, baka hindi maging totoo sa sarili niya. Di ba po para naman nakakakilabot? Ganun po ba talaga?
na wala po kayong pakialam sa ano nyo, sa Bulacan. Yan po yung ano, pinagmamalaki yung lugar. Binabaha po yung tao nyo, mahabag po kayo. Marami pong tao na apektado, marami pong bahay na nasisira dahil sa taon-taong pagbaha. Wala na po kayong gagawin ba? Senador kayo, ang representative nyo Bulacan. Tapos maghuhugas kamay kayo. Kakapalan na po ng mukha yan. Sample umano dito ang isang engineer Henry Alcantara. Sino nga ba ito at may kaugnayan ba siya sa mga politiko? Dahil ang agenda report ni Dexter Galite ng Abante. Tapos kumalat sa social media ang throwback photo ng dating district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara kasama ang utol ni Senator Tesdaman Joel Villanueva. Ito po yung si Alcantara, yung district engineer po ng DPWH. Ito po yung utol ni Joel Villanueva. So, pag naghuhugas ka po ng kamay, paano mo huhugasan yung kamay mo? Parang si Pencio Pilato eh. Alam mo na may mali, alam mo na mali yung may ginagawang kamalian, pero dahil sa ayaw mo makialam, naghugas ka po ng kamay. Ganun po, di ba? Katulad yung nangyari po kay Poncio Pilato, wala naman po kasalanan ng ang ating Panginoong Jesus. Pero dahil sa kagustuhan ng tao na ano po siya, na panagutin siya, dahil nga po tinuturing niya ang sarili po niya na na anak ng Diyos. At iisa sila, parang ganun po yung pagkakaano eh. Since na wala siyang makitang kasalanan kay Jesucristo, pinagpaubaya niya sa mga tao yung yung paghuhusga. Di ba po ba? So, ganito rin yung nangyayari kay Ganito rin yung nangyayari kay Joel Villanueva po ba. Naghuhugas po siya ng kamay eh. Kahit anong paghuhugas po niya ng kamay, ano po sa kanya talaga yung yung burden of Kumbaga the buck stops on you eh. Parang ganun po ba? Parang isa yan eh. Lugar mo yan eh. Bakit wala kang pakialam? Bakit naghuhugas ka ng kamay? Bakit wala kang kinalaman? Tapos kapatid mo merong alam. Di ba? Kabarkada pa yung yung district engineer eh. Ganun po ba talaga na parang blindsided ka po? Parang ganun. Na hindi mo alam na wala may mga anomalya sa lugar mo na marami mga proyekto. For sure, pinag-uusapan niyo po magkakapatid po yan eh. Na yung mga proyekto sa Bulacan na kaya nga nakilala ng kapatid niya yung si district engineer na yan, Alcantara. Tapos sabihin mo wala kang alam. Ay, wala kang alam eh. Sinabi ko ba, nag-ano ka pa nga kay Secretary DPWH kung nangingi ka ba o nag-suggest ka ba ng project para sa Bulacan, di ba? Parang nagmamakaawa ka. Pakisabi naman ako ngayon. Marang ganun-ganon. Tapos pinatunayan pa ni Mac Villar. Huwag niyong paikutin yung ulo ng tao, ng mga Pilipino. Hindi po kami tanga. Kumbaga parang read between the lines o the invisible lines sa ginagawa niyo po sa Bulacan. Di ba po ba? Kahit sabihin nyo na wala kayong ginagawa, alam ng tao na meron po kayong ginagawa o meron po kayong alam. Di ba? Nagmamaang-maangan lang kayo kasi kala nyo yung mga taga-Bulacan, tanga. Mga taga-Bulacan, baka iniisip ng ng senador nyo, ng taga sa inyo, na tanga kayo. Kaya magising po kayo. Huwag po kayong magpakatanga. Sa susunod na botohan, huwag na po kayong umasa na iluklok nyo pa po to. Kasi pag niluklok nyo pa po to, mananatili po kayo sa lubog na baha. Maawa kayo sa sarili nyo. Sige po, ulitin natin. Panonood po. Ito yan na lang po natin, diretso lang po natin. Tama ang utol ni Senator Tesdaman Joel Villanueva. Lumutang naman ang isa pang throwback video ni Senator Villanueva sa isang event sa Bulacan. Ito ay distribusyon ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations Program in the Philippines. O di ba? Itong na to, AICS na to, ang tinutulig sa dito, Pangulo ng Bansa. Kasi bakit ang daming mga pangalimos, mga limos sa mga kababayan nating nakakaawa, mga ganun po ba? Yung taxes ng bayan napupunta sa mga limos. Bakit kayo nililimusan? Kasi nasasalanta kayo ng mga bagyo o nasasalanta kayo ng mga baha So itong pera na to, ibinibigay po sa inyo para iboto nyo po ulit sila kasi nabibigyan kayo Kumbaga parang, sige, yung 2,000 naman ibibigay sa 3,000 na ibibigay sa inyo, malaking bagay na po sa inyo yan. Siyempre kung wala naman po kayong pinagkakakitaan, di ba?
Pero magdusa kayo sa baha kasi ganyan kayo katanga. Binoboto nyo po palagi itong tao na to. Di ba parang ganun ang labas eh. So kung patuloy nyo pong iboboto ang tao na to, bibigyan kayo ng 3,000 sa isang taon. Parang panlimos po sa inyo, panguto po sa inyo. Di ba po ba? Para iboto nyo po ulit siya kasi matulungin po siya. Wow, matulungin po siya. Parang ganun ang ginagawa. Pero hindi nyo po alam, inuuto po kayo. Kaya hindi inaayos po yung mga yung mga flood control project po dyan sa lugar ninyo, lagi kayong binabaha. Kasi nga, dahil sa mga maanumalya na flood control project, o baka wala nga pong flood control project po dyan. O sinong kawawa? O may 3,000 nga kayo. Magkano ba semento? Magkano ba bato? Magkano ba yung magkano ba buhangin? Magkano ba bubong? Magkano ba? Di ba? Mag-isip nga po kayo, mga taga Bulacan, kung kailangan nyo pa po ba itong iboto tong tao na to. Di ba? Ayan, harap-harapan na. Niloloko na po kayo. Pero sinasabi po niya, wala po siyang alam tungkol sa mga flood control project. Pwede ba yun? Kalapit mo po itong mga tao na to eh. Kalapit na mga kamag-anak mo eh. Tapos wala kang alam. Ganun po ba kauto-uto mga taga Bulacan tsaka yung mga taong nanonood po ng video na po na to. Panoorin po ulit natin. Si Senator Joel mismo ang nagpakilala kay Engineer Alcantara. I will be speaking to you. Si Engineer Alcantara ang isa sa binanggit ni Senator Franklin Lacson sa kanyang expose sa Senado nitong Miyerkules. Sama ang bumalik sa kanyang pwesto na si Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng 100 milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Sa programang Parekoy sa Abante, sinang-ayunan ni Senator J.V. Ejercito ang maluhong buhay hindi lang ng mga district engineer, kundi maging ng ilang opisyal ng pamahalaan. Hindi ng district engineers, papiro naman, may ilan mga opisyal din, may mga hinag-opisyal din, sa buhatan kaya sa siyan eh. Ako minsan, pag ako umiikot, ako na lang ako, nalulula na lang ako sa makagamitan nila eh. Napansin sa mamahalin umanong brand ng relong ang nakapansin sa mamahalin marami naman ang nakapansin sa mamahalin umanong brand ng relong suot ni Senator Villanueva noong Blue Ribbon Committee hearing na ₱1,000,000 ang halaga. Pero as early as August 11, mariin na ang pagdistansya ni Senator Joel na may kaugnayan siya sa mga kontraktor sa Bulacan. For sure hindi na siya makatulog sa mga bagay na ganyan. Kahit pa sa Senate Blue Ribbon Committee, ang pagpataw ng pakusang kamatayan sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Itong mga contractors na nasa Bulacan lahat, may isang dito, wala akong kilala dito eh. Nagulat po ako dun sa lumabas na total number or figures na hawak nilang proyekto. And ngayon, may possibility pa na may ghost projects. I hope that Anong possibility? Ultimong pangulo na nakahuli sa Bulacan na may ghost project nga po. Natutulog kayo sa kangkungan, kailangan pa yung presidente pumunta po dyan para i-check po yung yung mga project po ng Bulacan. Lugar nyo po yan eh. Ang tigas po ng mukha nyo, mag-deny. Kahit ano pong pag-deny nyo po dyan. Ang iisipin po ng tao, meron po kayong kinalaman po dyan o wala po kayong pakialam. Diba? Kung meron naman po mga anomalya ng mga proyekto po dyan. Biruin nyo, mga malalapit po sa inyo yung regional regional engineer po ng DPWH, and yet wala po kayong alam. 'Di ba? Para saan pa po kayo naging senador? Nagsisitas pa po kayo ng Biblia. Sa bagay, ang demonyo naman po nagsisitas ng Biblia eh. Alam po yung salita ng Diyos. Pero wala po sa kanya yung kaligtasan. 'Di ba po ba? Nakakapag-ano nga po siya, ang demonyo nakakagawa ng milagro. 'Di ba? So wala po, yung mga nagsisitas ng Biblia diyan sa Senado. Wala po kayong pinagkaiba kay Satanas. Nang nagsitas po siya ng Biblia, yung salita ng Diyos, na inaakit niya po ang Panginoon sa Kristo pagtapos po ng
araw ng pag-aayunyo ng ating Panginoong Kristo. Sinasabi niya yung mga salita ng Diyos sa ating Panginoon, di ba? Parang wala po kayong pinagkaiba kay Satanas. Kaya sana tulad po ng sinabi ko, dalawin kayo ni Satanas sa bahay po ninyo. Mapayuhan po kayo na lumalagpas na po kayo sa pagiging masama ninyo, natatalo nyo na po si Satanas. Kung sino man po kayo mga walang iya kayo, na ginagawa nyo pong gatasan ang bayan ng Pilipinas. Biruin nyo, sa inyo lang po napupunta yung mga pera na yan. Imbis na pinakikinabangan po ng mga tao tulad po ng wala po tayong baha sa Pilipinas dahil po bilyon-bilyon po yung nilalaan po dyan ng gobyerno. Tapos paulit-ulit na nagiging project. Yung lugar po na yan. Diba? Kakapal po ng mukha ninyo, sana po karmahin po kayo. Sana po panagutin po kayo ng poong may kapal sa ginagawa nyo. Tagos-anggas sa sambayan nyo nang madala po kayo. Kasi pinapalamon nyo po sila ng mga nakaw sa gobyerno. Napakawalang niya po ninyo. Sana po, Senator Villanueva, makialam po kayo dito sa mga mga contractor po na to. Kayo po yung senador sa yung hinalal ng mga taga Bulacan. Paulit-ulit nyo po bang pahihirapan yung mga constituent nyo? Dahil wala po kayong alam sa mga proyekto po sa Bulacan. May mga ghost project, may mga palpak na project sa baha. Pinagkakakitaan na po ito paulit-ulit na pinopondo ng bilyon-bilyon piso. Hindi po ba kayo nagtataka? Di ba? Masyado na pong garapal. Tapos wala po kayong alam. Sabi mo, well, anyway po, ganun lang po mga kabayan, nakakainis po kasi. Sabi ko nga po, sa tuwing maalala nyo po, o sa tuwing nakararanas po kayo ng baha sa lugar nyo po, sana maalala nyo po yung mga pinuno nyo na hinalal nyo po dyan sa lugar nyo. Wala pong dapat sisihin kundi po kayo. Dahil lagi nyo pong hinahalal po itong mga pinuno po ninyo. Wala pong mangyayari sa buhay po natin o sa buhay po ninyo kung sila po palagi nakaupo dyan. Mangungurap lang po mga pamilya o mga tawag po dito, mga kaibigan o mga kakilala po ng hinahalal niyo po dyan. Yan po yung reality po sa Philippine politics po. Sige po, yun lamang po. Pagpapatuloy lang naman po ito sa kahapon po napanood po natin tungkol sa paghugas kami po ni Senator Joel Villanueva. Yun po. Ayaw niyo po mabuksan kasi impeachment. Ayan. Sa inyo nabubuksan po tuloy. Magandang gabi po. Ito pong muling yung Karilto Kabayan, Chris Villanueva po. At lagi po tayong magdasal bago po tayo matulog. O lagi po tayong manalangin bago po tayo matulog. Para gabayan po tayo ng ating Panginoong Diyos po. Magandang gabi po at peace sa ating lahat.